Hi! Kumusta mga kababayan? Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa oras na ito, bibigyan natin ng reaksyon at pagpapaliwanag itong naging komentaryo ni dating Senate President Senator Franklin Drilon na isa sa may pinakamahabang karanasan sa Senado. 24 years na naging senador po itong si Senator Franklin Drilon. 2 beses yata ito naging Senate President, mga kababayan. At mga kababata or kabatch ito nila Senator Miriam Defensor Santiago. Ang kanyang komentaryo ay very straightforward, no? Bagamat kilala ito na nasa side ng mga dilawan o yung mga ngayon ay nasa linya ng alyansa nila Marcos at nila Romualdez, ito mga dilawan, pink and yellow zombies nga ang tawag sa kanila, no? Yun pong original group ni Senate President dati at isang veteran senator na si Senator Drilon. Sabi niya, in his entire political life and even sa kanyang pagiging mamamayang Pilipino, sabi niya, I never experienced and never seen this kind of a very sickening degree of corruption in government na nakikita at nararamdaman at nararanasan ng buong mamamayan sa kasalukuyang gobyerno. Of course, not necessarily to mention pa si Marcos at si Romualdez. Sino ba naman ang tinutumbok ni Senator Drilon? Di po ba walang iba si Marcos at sila Romualdez? Sabi niya, sickening, no, nakakasuka, nakakasulasok ang pinakamalala na korupsyon na nagaganap sa ating bansa, sa kasaysayan ng ating politika at ng ating panggobyerno sa buong lipunan. Ito ang pinakamalala. Pag sinabing sickening, nakakasulasok, no? Hindi na kayang tiisin pa. So sabi ko nga, coming from not so much of a critic but rather on the line of tactical alliance, itong sila Drilon, na ganyan ang komentaryo laban kay Marcos Jr., ibig sabihin, malala at lubusang napakalubha na ng pagiging kurakot ng gobyernong ito. And of course, that kind of rejection commentary coming from a supposedly ally na grupo, yung grupo ng Dilaw at Pink, which doon po nabilong originally ang political affiliations ni Senator Frank Drilon. Aba, nakakabahala yan para kay Marcos Jr. that even among your allies, binitawan ka na. Kaya nga tinatawag na si Marcos na sitting duck, lame duck, useless president. Kasi wala na pong naniniwala sa kanya eh. Ang pagkalugmok ng kanyang trust and approval rating sa lahat ng public opinion survey firms in the last quarter of 2025 and even up to the first 2 months ng taong 2026, tuloy-tuloy na dumadaos-dos at lumalagapak-pagapang gumagapang ang negatibo na pag-approve at pagtitiwala ng mamamayan kay Marcos Jr., hindi po natin pwedeng ihiwalay ang ganitong mga pananaw at opinyon ng mga veteranong politiko laban kay Marcos sapagkat nagre-reflect ito ng validity of the existing public opinion survey na talagang negatibo, no? At kinasusuklaman, itinatakwil ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino ang pananatili ni Marcos sa puder. Dahil walang natitirang ni anuman katiting na konsyensya o kahihiyan sa kanyang sarili, hindi magre-resign yan si Marcos kung hindi siya kakalad ka rin ng people power ng taong bayan. At kung hindi kikilos ang AFP at ang PNP to withdraw their support from the Commander-in-Chief to thereby facilitate the transition, peaceful transition of power as stipulated in the Constitution, na kapag nag-resign, umalis, naging inutil, baldado at patay o na-impeach at na-remove
ang presidente, ang papalit ay ang vice president. So kung hindi gagawin at gagampanan ng AFP ang kanilang tungkulin na manindigan on the side of the people by calling out on the president to step down voluntarily, mapipilitan talaga ang taong bayan, nakakalad ka rin palabas ng Malacanang si Marcos Jr. By all indicators, sinasabi ko na that even if this kind of allied personality supposedly sa alyansang binuo nila Marcos at Romualdez sa Dilaw at Pink, at even ang mga komunistang teroristang urban operatives na nagagamit pa nila dati, dumistansya na rin pati kila Marcos. Ang naiwan dyan, itong ambisyusa at sip-sip na grupo ni Hontiveros, nila Lola Laila de Lima. Ang grupo nila Boy Tartar, no? Si Ronald Boy Tartar Lamas. Yan na lang po ang mga nagbibida-bida at ang Tulfo Brothers kay Marcos. Pero ang majority po ng mamamayan at mga dating nagiging kaalyado ni Marcos ay mabilis po na umaalis at tumatalikod na, sapagkat ulitin ni Eric, lame duck, sitting duck, useless president po si Marcos, sapagkat nobody believes in him anymore except ang kanyang alipores ng sindikato. Mayoriya ng mga Pilipino, kinasusuklaman siya. Paano ka naman ba magkakaroon ng tuloy-tuloy at sunod-sunod na mga negative ratings sa iyong approval and trust rating mula sa lahat ng public opinion survey firms kung hindi ka kinasusuklaman ng taong bayan? Di po ba? So, ano po ang nagtulak kay Senator Drilon upang gawin ang komentaryo na ito? Una, binanggit niya sa lahat ng pagkakataon sa 24 years na karanasan niya bilang senador at naging Senate President, ngayon lang siya nakakita kung paano dinadaya, ginagawang sindikato at istafa ang national budget. And kanino po ang principal na pananagutan kung ginagawang sindikato ang budget? Sa presidente, of course, kasi siya ang nagpo-propose at nagsasubmit ng National Expenditures Program. At mula doon, pag-uusapan yan sa Kongreso at i-approve upang maging batas. Pero of all the three budget processes na nakita, 2023, 2024, and 2025 budget, and now, mabuti at nagdahan-dahan ang pagnanakaw at kurakutan nila sa mga pundo at allocables insertions dito sa 2026 budget. Pero doon sa unang 3 taon na mga budget ni Marcos, nakikita ni Frank Drilon, ni Senator Drilon, na ito ang pinakasindikato na budget. Coming from a veteran senator with more than 20 years, 24 years, ang kanyang pagiging senador at naging mataas na opisyal ng kapulungan ng Senado, for him to comment na ito ang pinakamalala, pinakamarumi at pinakasinindikato na uri ng budget, hindi pa ba nakakaramdam ng hiya? Ang walang hiya. What an irony. Walang hiya at hindi nakakaramdam ng hiya itong gobyerno ni Marcos at Romualdez, dahil ang nagkikriticize sa kanila hindi na po mga kampo ng mga Duterte lamang. Cutting across political boundaries, nagsalita po si Senador Drilon tungkol sa pagiging sindikato ng budget. Cutting all beyond boundaries of political organizations. Nagsalita pati si Congressman Igay Erese, at siya mismo ay nandidiri sa uri ng pagkakasangkot nila Marcos Jr. at nila Romualdez dito sa sindikatuhan ng korupsyon at pandarambong, the way Congressman Igay Erese of Caloocan describe it nang makita niya ang ilang mga nilalaman ng tinatawag na Adrian Bersamin Files. Itong si dating Undersecretary ni Marcos na naging bagman, runner, operator niya sa pangungulimbat at pangungulikta ng kaban ng bayan, ay nagkaroon po ng pagbubunyag at pagpapakita ng mga ebidensya. Kaya tinawag ni Senator Drilon sickening, nakakasulasok ang uri ng antas at kawalanghiyaan sa pangmurakot at pangungulimbat ng pundo ng bayan na ginagawa nila Marcos at Romualdez. So, mayroon na namang magaganap na Trillion March, no,
sa ika-40 years of commemoration ng pagkakaroon ng People Power of 1986 na nagresulta sa pagpapalaya sa poder kina Marcos Jr. kasamang tatay niyang diktador na isinuka ng kasaysayan at pinalayas ng mamamayan. Mukhang doon din papunta ang kahihinatnan ng nabubulok at naaagnas na gobyernong ito ni Marcos Jr. kasama ang kanyang pinsan na mastermind din sa kurakutan. Kagaya niya, ginamit ang Kongreso na poder upang katayin at gawin nilang sindikato ang budget ng buong bansa para manakaw nila at madurobo ang trillions of pesos. Kaya tinagurian niya na trillion peso march or the trillion march or the trillion peso march. Kaya we are appreciative, no? Kinikilala natin ang naging pagpapahayag na ginawa ni Senator Drilon sapagkat nagpapakita na hindi lamang sa hanay ng mga Duterte opposition group and political opposition and critics of the Marcos government nanggagaling po ang ganito kaanghang at katalas na mga pagbubunyag ng saloobin kagaya ng ginawa ni Senator Frank Drilon na sinabi niya, I never experienced this kind ng napakalubha na uri ng pagnanakaw na nagaganap sa gobyerno in his entire political life, mga kababayan. So hindi ba nakakaramdam ng pagkakaroon ng tinatawag na conscience check ang iba pang mga miyembro ng gabinete ni Marcos and of course ng iba pang institutions of government like the AFP, the PNP, hindi ba kayo nakakaramdam kung gaano kabigat yung ganong pagbubunyag, matalas at direktang sinabi ni Senator Drilon na pinakamalala ang korupsyon na nagaganap sa gobyerno ni Marcos in the entire history ng Philippine politics and Philippine governmental development. Ito ng pinakamalala na gobyerno in terms ng pagnanakaw at pangungulimbat. And yet, patay mali siya at walang pakialam ang AFP at PNP sa ganitong uri ng mga malalalim at malulubha na pagbubunyag sa kalawakan o pagiging malawak ng pagkakasangkot nila Marcos at Romualdez dito sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. No? Parang baliwala na lang, no? Parang it's okay to be robbed by your own government. Parang ganon po ang mga nararamdaman at nakikita ng taong bayan na uri ng reaksyon ng supposedly ay mga gatekeepers and protectors of democracy and the democratic interest of the people. Wala na po ito. So no choice ang taong bayan kundi magsama-sama, kumilos at sumandig sa sariling lakas upang mapalayas ng mapayapa at hindi madugo at hindi marahas itong gobyerno na nabubulok ni Marcos Jr. Mabilis lang yan kapag nagdeklara ang AFP at ang PNP ng kanilang withdrawal of support and recognition to the Commander-in-Chief. Technically, wala nang armadong puwersa si Marcos. Hindi na siya makakapagkumpas pa at makakapamuno ng gobyerno dahil wala na siyang sandatahang lakas na pwedeng maging sandigan at haligi ng kanyang panggobyerno kung sakali po na magdedesisyon ang AFP at ang PNP na talikuran at huwag kilalanin ang bulok na otoridad ni Marcos bilang Commander-in-Chief. Thereby, mapipilitan pong mag-resign si Marcos at sila Romualdez ay lalayas po yan. Pero, hindi natin papayagan yon na hindi sila mahuhuli, hindi sila makakasuhan, na hindi sila mapapakulong at mapaparusahan. Yan dapat ay bahagi ng ating transformation and reform of the government habang tayo ay nakikibaka na matapos na, mapatigil na po ang pinakabulok at magnanakaw na gobyernong ito sa kanilang pagsasamantala sa pondo at kaban ng ating buong gobyerno. Wow, Senator Drilon, first time namin ito na
ma-appreciate ang iyong pahayag, no? And dinagdagan pa niya, no? Ang budget, hindi po yan aandar kung hindi yan pipirmahan ng presidente. So kung sindikato ang budget, imposibleng hindi yan nakita ng presidente para hindi niya busisiin. May mga tao siya na nasa cabinet niya like Budget Secretary Pangandaman, si Ralph Recto dati na Finance Secretary, si Lucas Bersamin. Pero bakit hindi pinusisi ni Marcos na parang gustong palabasin ng kanyang mga special agent like Ping Lacson and Tito Soto na nalusutan lang si Marcos? Be as it may, kung nalusutan man siya, na hindi tayo naniniwala na nalusutan siya sapagkat siya ang mastermind kasama ang kasabwat niyang si Romualdez, kahit pa sabihin for the sake of discussion na nalusutan at napabayaan ni Marcos na gawing sindikato ang buong budget 2023, 2024, and 2025, may tinatawag pa rin po na gross neglect and criminal accountability si Marcos. Bilang presidente, hindi siya pwede maghugas kamay na hindi niya alam ang mga nangyayari at napalusutan lang siya, napagkaisahan siya ng kanyang mga officials sa gobyerno. That cannot stand as a counter-argument doon sa sinasabi ni Senator Frank Drilon that the level and the scope, the latitude na inabot ng korupsyon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos never seen before in the history of government and political development sa Pilipinas. And this is yung sinasabi nga, pinakamalala, pinakamalubha, the greatest robbery of the government by the government against its own people. So kung nagsasalita na po ang isang kagaya ni Senator Drilon at bumabaliktad na at naglalantad ng kanyang inner direct knowledge into the syndicate of Marcos and Romualdez, itong si former Undersecretary Adrian Bersamin, ano pa po ba ang hindi natin na ilalahad upang hindi magkaisa at lumakas ang pag-unawa at pagpaninindigan ng mamamayang Pilipino para singilin, papanagutin at parusahan itong sila Marcos at Romualdez. At kung hindi tutulong ang AFP at PNP, basta wag lang nilang harangan ang malawakang pag-develop ng People's Protest Movement, wag nilang supilin, wag iharas at wag saktan ang mga mamamayan kung ayaw man nilang manindigan laban sa bulok na commander-in-chief nila at sa pinsan nito na kapwa magnanakaw niya, hayaan dapat ng AFP at ng PNP ang taong bayan ang magsasagawa ng mapayapang sama-samang pagkilos to pressure Marcos to step down and face the consequences of his and his group's criminal accountability before the Filipino nation. Mga kababayan, huwag po nating kalimutan. Ang ating advocacy line for support ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis po ang ating GCash line and line of coordination. Don't forget to like, share, and promote our videos, and of course, campaign for our viewers sa mga video upload natin, at pati na po sa subscription ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at pag-follow ninyo sa ating personal Facebook account na Ka Eric Jeff Celis. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. See you again in the next video analysis and video talakayan.